Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak, ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po niyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-27 na linggo sa pangkarimang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa kabutihang loob ng Diyos. Ang una pong kabutihang loob ng Diyos ay ang kanyang pagtulong kay Jonas na magkaroon ng habag sa taga-Ninibe at ang pagligtas sa bayan ng Ninibe na ito ay hindi maparusahan. Ang kanyang pangalawang kabutihang loob ay napayag mismo ng ating Pong Hesus Nazareno sa kanyang pagtuturo tungkol sa panalangin ng Ama namin. Unahin po natin ang kabutihang loob ng Diyos sa pagligtas ng mga taga-Ninibe. Si Jonas bilang Hudyo at Israelita ay kalaban ng mga taga-Ninibe na magpahanggang ngayon yung mga tao na naroon sa Ninibe o sa mga nasa gitnang silangan na hindi Israel ay kalaban ng mga Israelita. Kaya noong pinadala si Jonas na ipahayag sa mga tao sa Ninibe na parusahan sila, ayaw sana ni Jonas na magbalik loob ang mga tao. Kaya nagalit siya, pero pinapahayag ng Panginoon noong siya'y nabigyan ng lilim sa isang tanim na walang kahirap-hirap na binigay ng Diyos sa kanya, ano pa kaya ang dapat niyang ipahayag sa kabutihan at habag liban sa ginagawa ng Panginoong Diyos na iligtas ang mga tao na nagbalik loob sa kanya na taga-Ninibe. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob at ayon pa sa ating Salmo 85, versikulo 15, wagas ang kanyang pag-ibig. Ang wagas na pag-ibig ng Diyos ay napahayag lalo na noong ang kanyang salita ay nagkatawang tao at ito ang ating Pong Hesus Nazareno at nagtuturo ngayon ng Ama namin.
Ang Ama namin ay mayroong dalawang bersyon. Ang bersyon ni San Mateo na may 7 na bahagi at ang bersyon ni San Lucas na may 5 na bahagi. Ito ay tinatawag na sa Hebreo na dasal, Abino Sibasayamim Yet Kades Simka. Yung Ama namin na sa langit ay ang banal ang iyong pangalan. Dito sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ipinapahayag na ang dasal na Abino Sibasayamim o Ama namin o Our Father o Pater Noster o sa Espanyol Padre Nuestro ay isang malalim ngunit panalangin na luma na dapat nating ipanalangin. Ang unang bahagi nito ay ang pagkilala sa Diyos na ating Ama. Kaya Abino, mula sa salitang Aba, Ama, No ay amin, o kaya Ama namin, Tatay natin, Ama natin, ang ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa ay tungkol sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Ang pangalan ng Diyos na napahayag kay Moises sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, 14 na Yahweh ay ang kahulugan nito, ako ay laging sumasa inyo. Na siyang nagliligtas sa hinirang ng Diyos dahil sa kanilang pagkaalipin, iniligtas sila dahil sa kabutihang loob ng Diyos. At ang kasunod ay tungkol sa paghingi na maghahari ang Diyos. Ang paghahari ng Diyos sapagkat ayon pa kay Propeta Isaias, Kapitulo 45, verso 21 at sumusunod, na ang Diyos ay siyang dapat ang maghahari. At ang kasunod ay ang paghingi ng pagkain, bahagi sa ating buhay na tayo mamuhay at ang buhay natin ay nangangailangan ng pagkain. Kaya noong panahon na nagkaroon sila ng paglalakbay sa Exodus Kapitulo 16, 35, nagbigay ang Panginoong Diyos ng mana na pagkain mula sa langit. At itong pagkain na ito, ayon pa sa kay San Mateo, versikulo 6 at versikulo 34 hanggang 44, ito ay pagkain mula sa langit na iyon na ang ating Panginoong Hesus. At nanghingi rin tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ay una, ang pagkilala sa panahon ng biyaya ng Panginoon o Jubileo na ating mabasa sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 25, 8 sumusunod, na sinasabi naman ng Panginoon ang panahon ng Panginoon sa kanyang biyaya na ibigay na ating mabasa sa aklat o sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 19. At tayo rin ay nalangin na hindi tayo matukso o dili kaya iligtas tayo sa harap ng mahigpit na pagsubok. Dahil noong panahon ng paglalakbay sa Exodus, natukso ang hinirang niya na bayan ng mga Israelita at sila ay nagkasala. Natin pong mabasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, verso 16 at sumusunod. Ngunit tayo ngayon ay binigyan ng lakas loob ng ating Panginoon. Ayon pa sa unang sulat sa Pablo sa Corinto, Kapitulo 10, verso 12 sumusunod, na tayo ay iligtas niya at mabigyan ng lakas loob upang harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Ang Ama namin, napakasimple ngunit malalim na panalangin. Huwag nating kaligtaan na itong panalangin ng Ama namin o Abino Sibasayamim ay panalangin na tinuturo ng ating Panginoon upang ang Diyos ay kilalanin natin
bigyan natin ng pagpahalaga ang kanyang pagiging Diyos na may kabutihang loob at Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin upang tayo ay magpahayag din ng kabutihan sa ating kapwa at tayo ay magmahalan sa isa upang ang Diyos ay maging sentro ng ating mga puso, upang ang Diyos ay maging sentro ng ating mga pamilya, mga sambayanan at kung saan man tayo, sapagkat kung maghahari ang Diyos ng pag-ibig, ang buhay natin ay may kabuluhan at saysay. Amen? Purihin natin ang Diyos.